Good morning po sa bawat isa sa atin. Maraming po sa Lord God. Ngayon po mula tayo ay tumayo at yung mga nasa likod, baka we can move forward para po yung mga darating natin mga kasama ay doon sila ulit. Sige po, kamayin po natin ang bawat isa. Opportunity, Lord God, for us to praise you, to worship you, Lord God, at express ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya naman ngayong umaga, Panginoon, we ask for forgiveness, Lord God, for all the sins that we have done against you, Panginoon. Tanggalin niyo po ito, Lord God, itong mga balakid na ito, and may we focus, Lord God, ngayong umaga na ito sa pagtataas ng iyong pangalan, Panginoon. Lord God, for this morning, Lord God, we dedicate everything unto you, Lord God. Our worship, our praises, Lord God, kaya maibigay namin, ma-express namin yung pinaka-best na deserve ng aming Diyos na ilulubang lahat namin ngayong umaga na ito, Panginoon. Lord God, for this morning, we will decide, Lord God, na papurihan ka. Wala na iba, Lord God. Wala na kami gagawin at wala na kami ibang layunin, Lord God. Kundi itaas lang ang iyong pangalan, Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Father's Day po ngayon umaga po, kaya mas extrahan natin yung ating pag-express ng ating pagmamahal sa ating Diyos. Let's sing this song, We Believe. Hallelujah.
We believe in the resurrection and His coming back again. We believe. So let our faith be more than evidence, greater than the songs we sing. In our weakness and temptation,
celebrate the Father's Day this morning, ikaw po yung aming inaalala, mabuting Ama. Ikaw yung Ama na hindi nagkukulang. Ikaw yung Ama na laging nagmamahal sa bawat isa sa amin. And Father God, right at this very moment, ibuin mo po yung mga kapatid na nangangailangan ng iyong pagkalinga, ng iyong pagpapagaling, ng mga kasagutan doon sa kanilang mga panalangin. Gawin mo po kami ibang tao pagkalabas po namin ng bahay-sambahang ito. Yung mas malapit sa iyo, yung mas maapoy yung aming pananampalataya, yung mas malapit ng aming relasyon sa inyo. So Father God, as we open up our hearts and our minds and our spirit and our soul, oh Lord, speak to us with your powerful word this morning. And Lord, sa ngayong umaga po, itinatalaga po namin na ang gawain ito na sa iyo at sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hindi po ako nakatayo kaagad dito para pagkatapos po ng awitin. Hindi ko po alam kung masyado lang ako na-sway nung awitin. Tatlo lang ba yung kinanta natin? 4 na yun. Bitin pa pala. 3 lang. Kaya pala, 3 lang. Nahanap ko po yung pang-4. Well, praise the Lord. Ngayon po ay Father's Day. Boom! Alam niyo po, noong pong Wednesday, noong midweek po natin, meron po nagpaplano ng revolusyon dito po sa church na ito. At nag-uusap po yung 3 kalalakihan. Kasama na po ako doon, ako yung pang-4. At ang sinasabi po dito mga kalalakihan na ito, Father's Day this coming Sunday. Ito po, itong Sunday na ito. Pero sabi, bali wala yun. Di naman gaano sineselebrate yung Father's Day. Meron po mga naghihinagpis at mga nagpapasentimiento po. At napag-usapan po namin, ewan ko kung tama po yung nagigising ko sa kanilang mga sinasabi, na ang Mother's Day is the second most celebrated holiday dito sa Philippines, second only to Christmas. Mother's Day, ako naniniwala po ako doon. Talaga pong meron po pagkakaiba. At kami po, isang nakasanayan na, kapag Mother's Day po, syempre kakain po kami sa labas, celebrate po namin yun with the family. Yung mall po talagang punong-puno. May traffic po, mas matindi po ang traffic kahit Sunday. Yung parking space po, wala kayong mapag-parkingan. Kapag kakain kayo sa restaurant, napakahaba ang pila. At sabi nga po, nai-improve daw po ang economy during Mother's Day. Dahil yung nanay po, syempre kailangan regaluhan, hindi daw po ito katulad noong Valentine's Day, na lovers lang yung nagsa-celebrate o yung lalaki lang bumibili. Ito, lahat daw po ng anak, of course, tayo po lahat may magulang lahat ni nanay, piniregaluhan natin yung nanay natin o kaya pinag-shopping natin yung nanay natin. Ganun ba? Ganun ba yung ginagawa ng mga kabataan dito? At pati daw po yung flower shop at yung mga chocolates, mas mabili during Mother's Day. Samantalang daw po ang Father's Day, of course, di naman po binibigyan ng bulaklak yung father, hindi rin po pinag-shopping yung father, at ang sabi po nila, ito daw po yung pinaka-list. Mas sineselebrate pa daw po ng lipunan yung po daw araw ng mga patay kaysa daw po yung Father's Day. Ganun po, nagsisentimiento talaga yung mga kalalakihan during midweek service po natin. At yun nga po, hindi po masyadong sinaselebrate, hindi po masyadong regaluhan. At ang mga tatay po, ito po ngayon, sinabi ko po sa kanila, sa bahay na lang tayo kakain kasi baka rin puno yung mga restaurant, o order na lang kami ng pizza o kaya ng chicken, at sa bahay na lang kami magda-dine-in. Ang isa po kasi sa mga katotohanan po doon, pag po magsa-celebrate kami rin naman po mga tatay ang gagastos. kaya matitipid na po kami ngayong Father's Day.
Well, anyways po, yun po talaga ang istorya noon. Pakipatay niyo na lang. Ayoko. Pakipatay niyo na lang yun. Thank you. Thank you. Well, ganun po talaga yung Father's Day. Kaya po ang ating pong tawag dito, hindi yan. Okay. Ang title po ng ating mensahe ngayon is Plainly, hindi po yan. Dahil in honor of the Son po yan. Lagot. How's Daddy's birthday? Father's Day, Two. Hindi, yung unang-una, fathers. Pasensya na kayo, hindi po ako gumagawa ng aking PowerPoint. Yung pong aking anak yung gumagawa ng PowerPoint ko. So, the title po ng mensahe, yan. Hindi po ako mali. Yung po tagagawa ko ng PowerPoint. Is plainly, Father's Day. Lagay Father's Day. pwede na yan. Okay. Okay, bibigyan ko po kayo ng konting idea kung saan po nagsimula yung Father's Day. But of course, uumpisahan ko po doon sa Mother's Day. Ang Mother's Day po ay proposed, request legally and formally sa Congress po ng Amerika way back 1908, Mother's Day, 1908. At inapprove po ito as permanent national holiday sa Amerika 1914, 6 years after. Meron pong nakaalam, ang pangalan po noong babae o anak na nakaalam na meron ng pinas sa Congress ng Amerika para doon sa holiday ng Mother's Day. Ang pangalan po niya ay Sonora Smart Dodd. Kaya siya po ay pinalaki na maaga pong namatay yung kanyang nanay. At sila po ay 6 na magkakapatid. Ang tatay niya po ay veteran na Civil War ng Amerika. Single-handedly, siya ang nagpalaki sa kanya, nagtrabaho, at nag-alaga doon sa mga maliliit niyang mga kapatid. At sinutor daw sila at pinag-aaral. Lahat sila magkakapatid ay pinag-aaral. Kaya sabi po nitong si Sonora, bakit yung mga nanay lang ang kailangan i-celebrate? Kaya nag-pass din po siya ng request, formal, doon po sa Congress ng Amerika para ma-celebrate yung Father's Day. At pinas niya po ito 1910. Yung po Mother's Day, pinas noong 1908, 6 years after, in-approve na po, national holiday na po sa Amerika, 1914 pa lamang. Ito pong Father's Day, pinas po sa kanila sa Congress ng 1910, and guess what? Pinas po para maging national holiday ang Father's Day 1972. 62 years later. Revolusyon! Ganun po talaga ang pagkakaiba ng celebration ng Mother's Day saka Father's Day. At ito po ay not minding din yung reality na ang average lifespan ng babae po ay up to 79 years old global sa mundo. Hindi ko po alam dito sa Pilipinas. 79 years old. Samantalang po ang mga lalaki is 7 years younger. Ang average po na life expectancy ng lalaki is just 72 years old. Luging-lugi po talaga yung mga lalaki. Pakakainin niyo po talaga kami na masarap ngayong umaga, ngayong araw na ito. That's how it is. Paano po sineselebrate at nabuo yung Father's Day. Dahil po Father's Day ngayon, naghahanap po ako at nagkaroon po ako ng konting difficulty kung ano po ang isa-sermon ko. Naghahanap po ako ng mga fathers doon po sa biblical characters. At makikita niyo po, wala po talaga makikita kayong perfect na father. Pupuntahan ko na po si Abraham. Si Abraham po, seemingly the father of faith. Dilagyan pa po siya ng title, Father of Faith. Pero kung titignan po natin ang pagkatatay nito pong si Abraham,
Hindi po siya perfecto. Bakit ko po sinabing hindi perfect? Nung nalaman po nila na meron pong hula o prophecy kay Abraham at kay Sarah na magkakaroon silang anak na marami at magiging nation sila. But Sarah was 90 years old na, talagang menopause na, and Abraham was 99 years old by then. So hindi na po sila naniniwala na magkakaanak sila. Kaya sabi po nito si Sarah, buti pasipingan mo yung aking katulong. Baka yun ang fulfillment ng prophecy. Kaya sinipingan niya po yung kanyang katulong. Ano po pangalan ng kanyang katulong? Sino po nakakaalam? Si Hagar. At napanganak po si Ishmael. Tama? At nung pinanganak po si Ishmael, minahal po siya ni Abraham. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang fulfillment. Ang fulfillment, kayong dalawa talaga, Sarah, Abraham, magkakaanak. At nagkaanak niya sila, si Isaac. At si Isaac ay tinuring na, hindi pala tinuring, ay mas minahal ni Sarah. At si Ishmael, na supposedly yun ang pakiramdam niya, na fulfillment nung prophecy ng ating Panginoon. Alam niyo po, ganito talaga ang situation babawi na lang po ako ng konti para doon sa mga kalalakihan. Yung po mga, pakinggan niyo po ito maigi, yung po mga kababaihan, yung po yung gumagawa ng problema. Tama? At ito po kay Sarah, siya po yung gumagawa ng problema dito. Pero nung panahon na meron ng problema, sabi niya kay Abraham, solusyonan mo yung problema. Solusyonan mo yung problema na ginawa ko. At dito niyo makikita yung imperfection noong po pagkatatay ni Abraham. Kaya ano po ginawa niya kay Ishmael? Sarili niya pong anak yan. Sabi ni Sarah, palayasin mo yan. Yumayabang eh. Ano po ginawa ni Abraham? Kaya sabi ko, hindi siya talaga perfect father. Pinalayas niya po yung kanyang sariling anak, si Ishmael. Buntik na lang po napatay eh. Kung hindi lang sinave ng angel ng ating Panginoon doon sa disyerto. Tama ba? Alam pa ba ninyo itong story na ito? O puntahan na po natin yung kanyang anak, si Isaac. Si Isaac po, mayroong dalawang anak. Pangalan po ng isa si Esau at ang pangalan po ng isa ay si Jacob. Kambal nga po ito eh. Dadalawa na po yung anak ni Jacob, ni Isaac, si Esau at si Jacob. Pero ano po ang pinakita nito po si Isaac? Meron pa siyang favoritism, twins. Favorite pa niya si Esau. Bakit niya favorite si Esau? Kasi si Esau macho. Siya yung narangaso. Yun ang buhay din ni Isaac. Di ba, ganun din parang halos ang namamana natin dito sa mundo ito. Kunyari po, yung tatay ang hilig mag-basketball. Meron po akong kilala at siguro kilala rin po yung ninyo ito. Sa hilig po niyang mag-basketball at ang idol po niya ay si Michael Jordan. Yung po pangalan niyang anak, ang pangalan, Michael. Tama, Michael. Ang alam ko po dito po sa church natin, ito sasabihin ko, yung pong tatay na mahilig mag-basketball, ang alam ko lang po, hindi po siya tumanggap na manugang na hindi pangalan ay Michael. Michael po yung manugang. Ang buti po, nakakatch din yan. Dahil po sa hilig niyang mag-basketball. Pero ganun po ang kalagayan nito po si Isaac. Mayroon pa pong favorite. May favorite pa. Baba pa tayo ng konti. Si Jacob po. Si Jacob po nagkaroon ng 12 anak. At of course, alam na alam din po ninyo yan. Mahanap po siya doon sa kanyang tatay. Meron din po siyang favorite. Sino yung favorite niya? Si Joseph. At hindi lamang po sinisikreto niya. Si Isaac po hindi masyadong vulgar doon sa kanyang pagiging favorite doon sa kanyang anak. Pero halata na rin. Pero ito po, talaga po ginagawa niyang distinct at kitang-kita ng mga kapatid na meron siyang favorite. Kaya binihisan pa niya ito ng coat of many colors na nagsisimbolize ito. Ito yung maglilid sa inyo. Ito yung tinatangi ko. Ito yung talagang apple of my eye. At kaya nga po nagkagulo yung pamilya. Maski po si David, hindi ko po alam kung alam po na Sunday school teachers. Kanina nakikinig ko po si Kate, tinatanong niya po yung mga bata. Ngayon tatanungin ko si Kate, lagot. Ilan ang anak ni David? Ilan ang anak ni David? Hindi ko po mabilang. Trinay ko po mabilang. Hindi ko po mapagtsagaan. Sa dami po, at ang hirap po ng mga pangalan. Siguro mga lagpas 20 ang anak ni David. At sa dami po ng anak ni David, si Absalom, yung pong third niyang anak, pinatay yung kanyang sariling kapatid,
At pagkatapos po nun, nag-stage ng coup, ng rebellion against doon sa kanyang tatay, si David. Kaya po, ganun po ang situation. Sa dami ng kanyang anak, hindi na po niya naalagaan, hindi na po niya nabigyan ng tamang prinsipyo yung kanyang mga anak. Kaya po si Solomon na lamang ang naging tagapagmana niya. I think Solomon was way down doon sa hierarchy mula doon sa panganay. Maybe 7th or 8th child na po yan ni David. There is no perfect father kahit po doon sa mga Bible characters. Since dinidiscuss po natin ngayon ay mga parables, pumunta po ako doon sa parables. At there are 2 parables na sinabi po patungkol doon sa pagiging father o doon sa pagiging father. At ang isa pong parable dyan ay yung parables of the prodigal son, ayun po. And secondly, parable of the 2 sons. Hindi po pareho yan. Magkaiba po ang istorya dyan. Mamaya po madidiscuss ko yung isa dyan. Pero, doon po sa utos ng ating Panginoon, only on the 5th commandment ng ating Panginoon, binanggit na niya sa kanyang utos yung Father. Babasahin ko po ito, hindi ko babasahin sa Exodus. Babasahin ko po doon sa Deuteronomy 5:16. Ganito po pagkasabi, honor your father, of course, kasama naman po yung mother, and your mother, as the Lord your God has commanded you, so that you may live long, and that it may go well with you in the land of the Lord your God is giving you. Sandali po tayo manalangin. Ang maraming Diyos, dito po sa unang commandment na ito na mayroong pangako, ninanais namin maintindihan ang iyong layunin kung bakit sinabi mo sa amin, honor thy fathers and thy mother. At ninanais namin kung ano po yung kagustuhan mo at kung ano yung plano mo doon sa pamilya, yun po ang malinawan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ang key word po dyan ay yung word na honor. Honor. Of course, ang common na understanding po natin sa honor ay yung pag mayroon pong magaling doon sa eskwelahan. Hindi naman po sa pagyayabang. Ako po ay second honor mula po ng grade 1 hanggang grade 6. At dalawa lang po kami sa klase. Yung po yung first honor, hindi ko po matalo-talo yung first honor namin. At of course, papapunta na lang po ako doon sa second honor. Hindi naman po, 40 naman po kami doon sa klase. At pagdating po sa stage, pagdating po ng graduation, I think there are 11 or 12 sections yung aming elementary school by that time. At kung tigpo 40 po yun, mga around 440 or 480 na mga tao, kasama po yung kanilang mga magulang, kanilang mga kapatid, graduation po ng elementary maaari madami pa po nag-uusisa o susero doon sa paligid, puno po yung grounds, and somebody will stand up at lalagyan po siya ng gold medal. At ganun po pinakikita ng lipunan natin kung paano natin ino-honor yung mga with academic excellence sa lipunan natin o sa eskwelahan ng bawat isa sa atin. At there's a unique situation right now. At mayroon pong mga prinsipyo, mga psychologists na kung hindi mabibigyan ng honor yung anak, parang nagiging inferior sila o nagkakaroon ng self-esteem. Kaya mapapansin niyo po doon sa mga eskwela, lalong-lalo na po doon sa mga kinder, sa mga preparatory, kung may mga prep pa ngayon, doon sa kinder or sa mga grades 1, sa mga private school, halos lahat po ng mga estudyante binibigyan ng honor. Tama ba? Instead now, first honor na lang at sulit na yung lahat ng mga subjects, ihimayin po nila yon at gagawing best in math, best in science, best in arts, di ba? At siyempre po, kung kunyari po, mga 30 yung estudyante, yung mga kinder, maghahanap po sila kunyari, most loyal, most punctual, pinakamakinta ba sapatos, pinakamaganda bag, pinakamahusay, pinakamaputi ang uniforme. Alam ninyo, kung minsan, hindi na natin malaman kung ano-ano pa yung rewards, at lahat nabibigyan ng rewards.
And that's the reason why hindi na nag-strive yung ibang mga estudyante to get the highest reward, the excellence, because nabibigyan naman sila ng reward. Kahit na hindi sila excellent. Well, because honor means, may naalala po ako napanood po ako sa TikTok, at gustong-gusto niya na yung lahat ng kanyang estudyante magkaroon ng appreciation. Kaya sabi niya, yung exam, sabi po ng teacher, yung exam natin kahapon na 50 items, sabi niya, isa lang ang nakakuha sa inyo na 45. At sinabi niya, si Junjun, yung nakakuha ng 45, palakpakan po sila. Hindi umuupo po si Junjun. At ang sinunod po na sinabi nung teacher, lahat nakakuha ng 50. Siya pa rin pinakamababa, pero recognize pa rin siya. Well, that's how it is. Well, babalik po ako doon sa sinasabi ko. Recognition, yung honor po is just as a recognition of an achievement. Tama? At pag sinabi pong honor your father and your mother, of course, pupunta po tayo doon sa definition na yun, because respect and honor is not dictated upon by the parents na para sabihin mo, kailangan galangin mo ako. No, always, respect and honor is earned. Yun ang sinasabi. Kailangan napapakita. So, if the parents are achieving towards yung spiritual leadership doon sa pamilya, then we honor our father and our mother because of the effort. But there is a second definition of honor. At ang keyword po dito is positioning. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Meron po tayong kalagayan na hindi po natin maipasakop doon sa free will na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano po ang ibig sabihin ko doon? Na ipinanganak tayo na hindi tayo pwedeng mamili ng tatay at nanay natin. Pasensya na. Yung pong aking tatlong kapatid, matatangos po ang ilong. Maanak po sila sa daddy ko. Hindi ko po mapili yung nanay ko. Yung nanay ko pango, kaya pangunin po ako. Kaya yung po situation, wala po kayong magagawa doon. It's given. Given po yung. But brothers and sisters, yung positioning na yan is always, sabi ko, hindi ginagamit ang free will dito, hindi choice to. Pwede, ibinigay ng Diyos yan na your father and your mother is higher than you are. And with that kind of positioning alone, wala nang question, wala nang achievement na pinag-uusapan. Ang command ng ating Diyos, dahil meron siyang estado na in-establish mismo ng ating Panginoon, is that you honor your father and your mother. It's just because they are your father and your mother. Nagkakaintindihan po tayo doon. It's just because they are your father and your mother. Meron po pakikita po sa inyo, 1 Samuel 2:29. 1 Samuel 2:29 says, "Why do you scorn my sacrifice and offering?" Kinakausap po ng ating Panginoon dito si Eli, yung po dakilang sacerdote sa panahon po ni Prophet Samuel. "That is prescribed for my dwelling. Why do you honor your sons more than me? By fattening yourselves on the choice part of every offering made by my people Israel." Ang sabi po dyan, why do you honor your sons more than me? Kaya positioning, kanino daw po ibibigay yung honor? Hindi pwede po, pakinggan niyo po itong maigi, na yung pamilya mo mas mataas kesa sa Diyos. Meron talagang itinalaga ang Diyos na positions. God, then your family. Nagkakaintindihan po tayo doon. Meron po bang hindi makatanggap dito? God, then your family. Pero your parents, then you. That's another position na kailangan matanggap ng bawat isa. Mainam po na yung mga anak ninyo could consider you as friends. Tama? Kasi tama po yun na nakakapag-confide sila sa inyo
na ibibigay po nila yung secrets nila. Ibig sabihin, wala sila sikreto sa inyo. Malaya po silang makapag-express, makipag-usap sa inyo, sabihin sa inyo yung mga plans, hindi na kailangan merong mga itago. Yung cellphone nila, pwede na lang ilatag doon sa mesa, kahit po lang password. Ganong situation. Mainam po yun. And brothers and sisters, ang hindi po mainam is that naandun lang kayo sa level as a friend. Brothers and sisters, if you are a parent, you should be a friend, but you should be more than a friend. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya ako po ay tatawagin ng aking anak na Bobby. Pag maligo mo ko, naku, bababatukan ko po yun, kahit pastor ko. Because sasabihin ko po, tatay ninyo ko. And I have to position myself, para galangin din po, doon sa posisyon na inilagay na for me to be responsible for ng Diyos. I am the Father. Puposisyon ako bilang tatay. Tama ba? Ngayon, alam niyo po, ayaw po talaga sermon ng dapat yung mga tatay. Ngayong dahil sabi ko nga, gusto ko bumawi naman yung mga tatay ng kaunti ngayon. Pero parang hindi ko po magawa. Pasensya na po doon sa mga tatay. Dahil tingin ko po lagi pong magkadugtong. Ito pong respeto ng anak mo, yung honor ng anak, doon sa karakter ng tatay. Meron pong version, ito pong verse na ito, in-explain po yan ni Pablo doon po sa New Testament. Kaya babasahin po natin doon sa Ephesians 6. Ganito po pagkakasabi ni Pablo, sabi niya, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Mga anak, say amen. Obey your parents in the Lord, no argument, just because it is right. Tuloy po natin. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Bakit po sinabing first commandment with a promise? Kasi po, nung binigay po itong commandment na ito, meron pong dinugtong ang ating Panginoon. Para bang nagpapasulat siya, para lang kay Moses, sige Moses, sulat mo yung 10 Commandments. Kasi Panginoon po mismo nagsusulat ng 10 Commandments. At nagsusulat po ang ating Panginoon, First Commandment, Second Commandment, Third Commandment, Fourth Commandment, Fifth Commandment, di po susunod yung Sixth Commandment. Okay, lalagyan ko muna ito ng paglilinaw. At mayroong paglilinaw through a promise. At ang promise ng ating Panginoon, if you will follow this commandment, honor your father and your mother, sabi, so that it may go well with you. Wow! So that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Medyo kinabahan po ako dyan. Sabi ko, bakit kaya parang ang iksi ng buhay ko? Baka hindi ako ganun magahalang doon sa aking mga gulang. Pero that is how it is. Pero meron po sinunod at dilinaw po dyan si Apostol Pablo on verse 4. Kanina po makikita ninyo, ang in-address po ni Pablo are the children, di ba? Children, obey your parents. This time po, sabi ko sa inyo, madadamay din po yung tatay. Kahit na po ang inuutusan doon sa honor your father and your mother are the children, meron po talagang responsibility yung tatay. Para po yung mag-asawa, na-explain ko nga po doon sa ibang nagpapa-counsel sa akin, ano yung sinasabing submission noong woman doon sa kanyang husband? Isasabit niya yung kanyang sarili doon sa kanyang husband. Hindi para siya katulong at utusan. Kung hindi, ang sabi po dyan is that may counterpart yung submission. Husbands, love your wife. Kaya po ito ay hindi sumbatan. Kung hindi, pag hindi ako minamahal ng akin, doon sa expected ko na pagmamahal ng aking asawa, then there must be something wrong with my submission. Pupunta naman ako doon sa tatay, doon sa asawang lalaki. Pag nakita ko hindi masyadong nagsasabit yung aking asawa, well, titignan ko, ganun ba ako mapagmahal na mister? Gayon din po ito, dito po sa kalagayan ito. Kaya mayroon pong sinabi dyan si Apostol Pablo, for children to obey their father or their parents, ito po in-address lang Father. Fathers, do not provoke your children to anger. Meron pong term
Doon po sa King James Version, sa doon sa NIV, ang sabi po dyan, fathers, do not exasperate. Gandang English, ano? Mag-a-add doon sa ating vocabulary. Do not exasperate your children, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Instruction of the Lord. Magkadamay po talaga. As we discuss yung pagiging father, we will also be discussing yung pagiging kids or children. Meron po akong maiksing kwento po dyan. At gagamitin ko na lang po yung lagi kong ginagamit na pangalan. Si Mang Dencio po, nakita na naman yung grades ni Junjun. At sabi niya, Junjun, bakit bagsak ka na naman sa math? Sabi, bakit hindi ka tumulad doon sa kapitbahay natin? Lagay natin sa pangalan si Junjun. Wala na po akong maisip. Si Junjun, sabi, ang taas ng grade sa math niyan. Ang sabi po nung kanyang anak, Tay, iba naman po talaga klaso ni Junjun. Si Junjun po kasi matalino yung tatay. Kaya talaga po, damay po yun. Ganun po talaga situation. Kung kunyari po, yung pong anak, mayroong problema, well, titignan din po natin, baka po may problema, yun pong tatay. Babalikan ko po yung Ephesians 6:1. At yung Ephesians 6:1 says, ganito po pagkakasabi, obey your parents in the Lord. Kanina po, binigyan ko po ng emphasis yung honor. Ngayon po, gusto ko po bigyan ng emphasis yung salitang obey. Ngayon po, pupunta na po ako doon po sa parable na sinabi po ng ating Panginoon about father and the two sons. Papasahin ko po sa inyo yung Matthew 21:28-31. Ganito po pagkakasabi. What do you think? There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. Tignan niyo po yung sagot ng bata. Sabi niya, I will not. He answered. Ito po yung parang gusto niyong sampalin na anak. Yung pong sasabi, ayoko. Ayoko eh. I will not, he answered. But later, he changed his mind. Pumunta rin siya sa field at nagtrabaho doon sa field. Then the father went to the other son and said the same thing. At yung other son said, I will, sir. Sige, daddy. But he did not go. Ngayon po, nagtanong po ang ating Panginoon sa kanyang mga apostol. Sabi po diyan, which of the two did what his father wanted? Sagot po ng mga apostol, the first. Sang-ayon po ba kayo doon? They answered, Jesus said to them, truly I tell you, tuloy natin. The tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. Kung tatanungin po ako doon sa tanong ng ating Panginoon, sino daw po yung nauna? Yung inutusan na nagsabing ayoko, tapos sumunod din pala? O yung isang susunod na anak na sinabi, sige tatay pupunta ako, pero hindi siya pumunta? Para po sa akin, these two are two disobedient child. Kasi yung pupuna, talagang ayaw niya. At doon sa patient niya, siguro po naglalaro ng cellphone niya o anuman yung kanyang katwiran, too busy doon sa kanyang sariling ginagawa. Kaya ayaw niya muna. At doon sa panahon na siya po ay nalibre on his decision, saka siya pumunta doon sa field. Yung pong pangalawa, para lang to get rid yung galit ng kanyang tatay, sasabihin niya, yes, my father, pupunta ako, pero deep within him, ayaw naman talaga niya pumunta, and that's the reason hindi siya pumunta doon sa trabaho na binibigay sa kanya ng tatay. Brothers and sisters, let me define to you what obedience is all about. It is doing things pleasurably for the pleasure of the person who had commanded you. Ano po ang ibig sabihin nun?
Sumusunod ka ng masaya with the purpose also para pasayahin mo yung nag-utos sa'yo. Kaya pag nag-utos po yung tatay, susundin mo siya with joy in your heart dahil alam mo yung pinagagawa niya ay tama at dapat, with a pleasure also na gusto mo na sumaya siya doon sa pagsunod mo. There's another story na gusto kong ikwento po sa inyo. Meron pong isang bata, si Junjun na rin po. At tayo po siya ng tayo dito po sa church. At sabi po nung kanyang tatay, Junjun, upo. At ayaw po umupo ng bata. Meron po ganyang bata ay talagang matigas sa ulo. At laro-laro pa rin po, nakaka-distract yung bata, nahihiya na po yung tatay. Kaya sabi nga naman po ng tatay, Junjun po. Hanggang sa tumigas na po yung command ng tatay, Junjun, upo. At ayaw pa rin po umupo nung bata. Kaya ginawa po nung tatay, hinablog na po yung kamay, at pinilit na po niyang umupo. At oftentimes, dito po mag-aatungal. Yung po dating matigas at matigas na ulong bata, kapag po nakita niya na i-overpower na siya ng kanyang tatay, yung kanyang magulang, saka na naman po mag-iiyak itong batang to. Kaya napilit niya po umupo yung bata, at sinabi po nung bata, this is an English story. Ang sabi po nung bata, sabi niya, I'm sitting outside, but I'm standing in the inside. Ano ibig niya sabihin doon? Makikita mo na nakaupo ako ngayon, pero actually, ayoko talaga umupo. Yun yung heart niya. And brothers and sisters, that is absolute disobedience. Because walang pleasure, walang joy, kahit na physically nakita ninyo, umupo naman siya. Hindi po ganun ang posisyon natin when we follow our Father, especially our Father in heaven. Hindi ka napipilitan. Hindi pwedeng there is something in you that you want to do at napipilitan ka lang gawin yung ginagawa, yung dapat mong gawin dahil takot ka doon sa iyong tatay. Meron nga po akong nabanggit, di ba, ng Mother's Day, delayed obedience is disobedience. Ano ibig sabihin nun? Pag teka muna, still disobedience. Why? Pina-follow mo yung oras mo, hindi yung oras ng Diyos o oras ng magulang mo. At lalong-lalo na, partial obedience is also disobedience. Yung bang meron kang gagawin para magkaroon ng perception yung magulang mo na meron kang ginawa, pero actually, hindi mo naman talaga ginawa lahat. Kung hindi ginawa mo lang partially o yung kakaunti lamang. Pupunta po ako doon sa another term na ginamit po doon sa Ephesians 6. Yung Ephesians 6, diyan, ang sinabi po doon sa 6.1, isama pa natin yung 6.1 and 3. Ayan, sabi diyan, honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise. First commandment with a promise. Kanina po, nasabi ko po sa inyo yung promise. Natatandaan niyo pa rin po ba kung anong promise ng ating Panginoon? Para pong ang labo. Parang, po din. Ang sabi dyan, honor your father and your mother. Hindi ko po ma-explain ito logically or scientifically. Sabi dyan, so that it may go well with you. O maaari po yun, okay, pag hindi kayo nag-aaway ng iyong mga magulang, ng iyong biyanan, it may go well with you. Pero meron pong kasunod dyan, that you may enjoy long life on the earth. That you may enjoy long life, magiging enjoyable itong buhay na ito. Mangyayarap po ulit ako ng isang testimony. At ito po yung totoong nangyari. Meron po akong compilation ng mga testimonies at lumimili po ako doon. These are two stories. Muli po sa victory ko po nakita itong testimony na ito. Meron pong isang pastor sila, pangalan po ay Joseph Bonifacio. Anak po siya noong isa sa mga naunang mga pastor, si Joey Bonifacio ng Victory. At nagkaroon po ng aksidente itong batang ito. During one of
his basketball na event. Ewan ko po, hindi na po natin detalye kung ano po yung aksidente, kung paano po nangyari yung aksidente. Napagod po yung kanyang ulo. Nag-crack po yung kanyang skull. Nailagay po siya in a coma. At very serious po yung kanyang aksidente na yun. At tinawag po nila, maliit lang daw po ang victory during that time. Of course, bata pa si Joseph Bonifacio eh. At tinawag nila yung founder, si Pastor Merrell. At pinag-pray ni Pastor Merrell. Itong batang to, yung crack daw po, sabi po ng doktor, he will be on a coma indefinitely. Hindi natin alam kung kailan siya magigising. At hindi rin natin alam kung gigising pa siya. At pinag-pray daw po ni Pastor Merrell, at sabi po daw po ni Pastor Merrell after noong kanyang prayer, sabi niya, Joey, your son will live. Mabubuhay yung anak mo. Anyway, bakit ko sinabi yan? It's just because alam ko at kilala ko yung anak mo mula nung ipinanganak ninyo yan, and he's a very good child. He's a very good child. And I'm clinging on that promise. Sabi ko, how obscure it may be, I will not explain it logically, I can explain it scientifically, only I could claim it spiritually by faith. Sabi niya, he will have a long life. And of course, the testimony is, pastor na po, si Pastor Joseph Bonifacio. Ngayon, bakit po kaya ganito to? Binanggit ko po sa inyo kanina. Ito po yung commandment, ito po yung situation pala na wala kayong choice. Yan ang tatay ninyo. At katulad din po nung nilay down po sa inyo, maski po yung mga biblical characters, there's no perfect father. Tama? Not perfect na tatay. Only God is the perfect Father. Pero dahil po alam ng Diyos that this is imperfect, nilagyan niya po yan ng motivation, nilagyan niya po yan ng encouragement sa atin. Nilagyan niya po yan ng promise, a miraculous promise. And brothers and sisters, sana po yung mga bata dito may take this promise seriously, with gratitude in their hearts, because napakadali naman pong galangin ang ating mga magulang. Tama ba mga bata? And that action will lead you that your life will go well. And you may have a long life to enjoy with in this earth. Muli ko pong babalikan sa inyo yung Ephesians 6:4. At sinabi po dyan sa Ephesians 6:4, Father, do not, yan po, binago na po, exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction sa ating Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng exasperate? Sabi po dyan, enraging someone towards hostility. Yung pang gagalitin mo yung anak mo. Yung pang kailangan makipag-away ka doon sa anak mo. At lagi ko sinasabi, kapag hindi kontrolado ng magulang yung kanilang mga galit, away ang mangyayari. At pag mayroong away, meron lang kayong iisang motibo sa isa't isa. Saktan ang bawat isa. To hurt each other. Kaya kung meron kang sinalitang nasaktan yung inyong anak, titiyakin ko po, yung anak ninyong magbabato ng masakit na salita. At sasabihin mo, sakit dapat hindi mo sinasabi sa akin yan, ako ang iyong nanay. At ganyan din, babatuhan mo na naman ng masakit na salita hanggang sa maubos na yung masakit ninyong salita, nagbubugbugan na kayo. This is true. This is a situation doon sa mga pamamahay. And brothers and sisters, kaya po sinasabi dyan, your children will obey you, but Father, huwag kayong mapag-asar din. Huwag ninyo i-provoke yung inyong mga anak into anger that will require hostility against them. Yung parang gusto nilang bumawi sa inyo. Meron po talagang mga nakakaasar na mga tatay. Kwentuhan na naman ko po kayo, si Junjun na naman itong kwento ko. Dami pong kwento si Junjun sa akin eh. Well, pagkatapos po si Junjun at nag-basketball po siya at galing po siya doon sa liga, doon sa kanilang barangay. Umuwi po siya doon sa kanyang tatay, sa bahay nila. At dahil pagod po niya, binaba niya po yung kanyang pom-poms doon sa tabi.
Isa lang po ang nakaalam na tatlo po, buti na po, yung tatlo kalalakihan niyo po. Naalala ko po, meron po akong joke na ganyan doon sa kaklase ko. Ito po, totoo. Nagpamasahe daw po sila ng paa. At sabi niya, naku, naka-discount kami ng gusto doon. Paa lang yung binayaran namin, foot massage lang, tapos pinasahin na yung buo namin katawan. At sabi ko doon sa kaklase ko, sabi ko, hindi, foot massage lang talaga yung binayaran ninyo. Mukha lang talagang paa yung buong katawan. Yun. At hindi niya po nakuha yun. Hindi ko in-explain Sinabi ko, foot massage lang talaga yung binayaran ninyo. Ito po totoo. Alam niyo po, nasa Canada na siya. Saka lang po siya natawa. At binessage niya po ako. Siningit ko lang po ito dito. Well, anyway po, binawa po ni Junior yung kanyang pom-poms at pumasok po doon sa bahay. Sabi niya sa tatay niya, Tay! Meron po tayong ulam? Sabi ng tatay niya, doon sa rep. Sabi niya, Tay, wala tayong rep. Sabi po nung ni Junjun, sabi po nung tatay ni Junjun, alam mo naman pala wala tayong rep kaya ibig sabihin niya, wala rin tayong ulam. May mga ganun po na pabalang namang sagot na I don't think that is necessary. Come to listen to your voice every time. Kaya nga po ang pagiging parent is wisdom galing sa Diyos. And that's the reason why meron po sinabi ang ating Panginoon doon sa James 1:5. If any one of you lack wisdom, pag sinabi po ng ating Panginoon, if any one of you, kaya sinabi niya po, all of you lack wisdom. Sabi, if any one of you who lack wisdom, let him ask God. Yung pong pagpapalaki ng anak ay hindi biro. Kailangan po niya ng wisdom. Hindi lamang po yung mababasa ninyo o yung maririnig ninyo sa pulpito. It requires wisdom coming from God. Why? This is an everyday thing. You are responding to a situation na hindi po maituturo dito sa pulpito o hindi po mailalagay dito sa mga libro. And brothers and sisters, the only guide you have is God Himself. So that parang mapalaki ninyo yung inyong mga anak ng tama at may respeto sa bawat isa sa atin. Tatapusin ko na po ito at pupunta na po ako doon sa Ephesians, ayan na po yung Ephesians 6:4. Ang sabi po dyan, on the ending, sabi, Father, do not exasperate your children. And this is what you should do instead, sabi niya. Bring them up in the training and instruction of the Lord. Naintindihan niyo po yan? Sabi, para makatulong at masunod ng ating mga anak to honor us as Father, bring them up in the training and instruction of the Lord. Kaya nga may instruction doon sa Old Testament, sabi, let the word ma-imprint ninyo maski doon sa hamba ng mga pintuan ng inyong mga bahay. Ano ibig sabihin nun? Yung salita ng Diyos, yun ang sinasalita doon sa loob ng pamamahay. Hindi naman ibig sabihin nagsisitasan kayo ng Biblia o basa. Hindi naman po ganon. Ang ibig sabihin dito, hindi natin ilalagay sa ating pamamahay na mayroong mura, mayroong insultuhan, mayroong sigawan, etc. Kung hindi, andun yung principle ng ating Panginoon. At sabi ng ating Panginoon, love is kind, love begets peace, it has long suffering, it keeps no record of wrongs, and that's how we govern our family. That's how we govern our household. Pag sinabi dyan, bring them up in the training and instruction of the Lord. Muli po, naging advice. Dalhin niyo sila sa church. Hindi po pwedeng kayo ay magiging example na you neglect church. Bring them to the ministry inside the church. Ako po tuwang-tuwa dyan na na-develop po at na-encourage po kami ng ating mga magulang to be in the ministry in the church. Dahil mas lumalaki po ang takot namin sa Panginoon by having responsibilities over fellow Christians. Do not be afraid for them to decide that they will be ministering or they will be leading the young people of the church or the YAs of the church. Brothers and sisters, I believe that would be a privilege
na pinipili ng Diyos ang ating mga anak na mapagkatiwalaan doon sa pagbiministeryo dito sa church. And I will end it this way. Hindi po kami nakatigim ng palo sa tatay namin. Ewan ko po si Ben. Yan po, pinakamatigas sa ulo sa amin eh. Di ba? Hindi po. Hindi po kami lahat na napalo ng tatay namin. At ang alam po namin na ganito po kalaki ang honor at respect namin sa father namin, pag sinabi po ng tatay na hindi po sumisigaw ang daddy, hindi po nagmumura si daddy, hindi po nagsasalita ng maaangkan at mga insulting words ang daddy. Ewan ko po kung nakilala niyo po ang daddy. Soft-spoken po, kaya ang sinasabi ko nga po, ampun na po eh. Ako po yung excited kong mag-preach eh. Si Pastor Krister, malumanay. Si Pastor Jojo, malumanay. Ang daddy, napaka-malumanay. Si Werner, malumanay. Ewan ko. Sinira ko yung aking analogy. Pero ganun po yung personality ng father ko. And of course, my father was a lawyer. Bakit? Malumanay din po naman si Dale. Cool na cool din po yan. Ang ibig sabihin, sanay sila na makipagdebate, sanay sila na makipag-argumento. Ayun ang buhay nila eh. Pero hindi ko po nakita yun sa bahay. Pero pag meron po kaming instruction sa daddy, at sasabihin ni daddy, Bobby, usap tayo sa office ko. Naku, nag-aatungal na po kami. Hindi po kami sisigawan mo, hindi po kami papaluin. Pero alam namin, because he is a righteous man, meron siyang napo ng mali sa amin. At ipipinpoint niya yun na mali na yun. But he so calmly, in wisdom na i-approach po kami. And we have that kind of respect. And brothers and sisters, alam niyo po, ang talagang nag-establish ng respect na yun, it's just that we believe yung tatay namin is a man of God. Is a man of God. Ang dami niya pong example sa amin na hindi po kami matatalisod kahit kailan. It's just because we believe he follows God. He prays in the morning. Alam po namin yon. He evangelizes and shares the gospel tirelessly. Kahit po doon sa hindi pa po ganyan kaayos ang tawag dito sa may malanday sa baba, bulela. During that time, pumupunta po siya dyan, nag-share po siya ng gospel. At of course, he's one of the leaders po sa church. He's a good provider sa family namin. We know that he is a man of God. One last verse na lang. One last verse. Joshua. And Joshua 24:15 says, and let this be the promise ng lahat ng mga kalalakihan ngayon namin. Sabi po dito, but if serving the Lord seems undesirable to you, matatanda na po sila Joshua dito. Kinakausap na po niya yung mga elders ng bawat tribe ng Israel. Sabi niya, kung hindi yung gusto tong Diyos na pinagilid ko ako, sabi, then choose for yourself this day whom you will serve. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates River, or the gods of the Amorites na dinatnan natin dito, in whose land you are living. Pero ito ang conclusion ni Joshua. And it stands as a spiritual leader, the father of the family. He had, sabi po niya, but as for me and my household, we will serve the Lord. As for me and my household, fathers, as for us and our household, kasama ko ang household, sagot ko sila, responsibility ko sila, we will serve the Lord. Shall we pray? Ang maraming Diyos, let it be the promise as we celebrate Father's Day na makikita mo sa bawat tatay na narito, that as for me and my household, we will serve you, our Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
natin likumin ang ating mga kaloob. Ikapo, basahin po muna natin ilang talata po sa Biblia, matatagpuan po sa aklat ni Lucas. Luke chapter 11, verse 11 hanggang 13. Ito po ang sinasabi sa Tagalog po ito. Kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ang ibibigay ninyo? At kung humihingi siya ng itlog, alakdan ba ang ibibigay ninyo? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Nihiling ko po yung mga ushers na tulungan po tayong likumin ang ating mga kaloob at ikapo. Tinuturo po ni Jesus sa mga talatang ating binasa ng ating Ama sa Langit ay mabuti at mapagmahal na Ama at kasiyahan po niya na magbigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. Kung papaano yung mga ama sa mundong ito hindi po magbibigay ng makakasama sa kanilang mga anak, higit po ang ating Diyos na magbibigay kung ano ang pinakamainam at makakabuti sa atin. Pinapaalala po ng mga talatang ito na lahat ng ating tinatangkilik ay pagpapalang mula sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Hindi natin kinukuha ang kanyang atensyon o pagor niya sa pagbibigay po ng ating mga kaloob at ikapo. Hindi natin kayang higitan o pantayan man ang kanyang binibigay sa atin. Sa halip, nagbibigay po tayo bilang pagsamba, pasasalamat, at pagpapakita po ng pagtitiwala natin sa Kanya na siya po yung magbibigay ng pagpapala na kinakailangan po natin ayon sa Kanyang karunungan, sa Kanyang dakilang pag-ibig. Kaya sa umaga pong ito, magbigay po tayo ng ating kapo at kaloob ng may pasasalamat sa ating mga puso. Alalahanin po natin ang Diyos ay tapat sa Kanyang pagpapala sa atin at sa ating pamilya. Nawa ang ating pagbibigay ay maghayag ng ating pagtitiwala sa pagtitiwala sa Diyos sapagkat alam natin bilang mga anak ay hindi niya tayo pababayaan. Panalangin po natin ang ating mga kaloob at ikapo. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka namin, sinasamba ka namin dahil ikaw ang tunay na dakila. Lahat po ng meron kami mula po sa iyo. Ang mga halagang binigay po namin ay pasasalamat at pagkilala po sa iyong kadakilaan at sa iyong mga pagpapala. Bigyan mo kami ng hangarin na mabigay po namin yung pinakamainam po namin handog at maparangalan ka at maluwalhati ka po namin. Dalangin namin na patuloy kami magtiwala na ikaw ang magpapala at magbubuhos ng iyong maapaw na biyaya sa amin, higit pa sa aming mga pangailangan. Gamitin mo po yung mga halagang na ipagkaloob ngayong umaga sa ikalalago at ikalalawak ng iyong kaharian. Sa iyo po, namin binibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat at lahat po ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Meron pa po pala. Ito po yung report sa ating pong building fund. Update po ito as of June 14, last Sunday po. So ang total pledges po ay nananatili doon sa 1,225,000. So it's a little bit short po doon sa ating target na 1,500,000. 82% po iyang 1,225,000 na pledge, na total pledges po na ating nalikom. Ang actual collections na po natin hanggang noon pong isang linggo, June 14, ay nasa 118,600. Ayan. Ito po ay 8% pa lang po ng 1,500,000 pero sa Diyos po ang kapurihan dito po sa mga halagang ito na naipagkaloob para po sa pag-iipon natin para sa church property na tinatarget po natin in 5 years ay ipagkakaloob po sa atin ng Diyos. Ang Diyos po ang magpala sa lahat po ng nagkakaloob. Patuloy po nawa kayong maging daluyan ng kanyang pagpapala. Good morning po, church. Now, hindi po ako tatay, hindi po ako father na. Pero
every week, di ba, kung mapapansin nyo lahat ng mga, especially our pastor, we really encourage everyone to honor them. And that's exactly what we're gonna do this morning. We're gonna honor po yung mga fathers natin. And tawagin ko lang po yung mga tatay natin dito po sa harap. Mahihain pala yung mga tatay natin. Soft spoken. Hindi naman po kailangan magsalita. Lahat po ng daddies, we encourage you everyone. Congratulate natin si Tito Third na napanganak na yung pangalawa niyang apo. Ingat na po. Tabihan po natin yung pastor natin dito. Pwede rin po dito. Malapakan naman po natin ang ating mga tatay. And gusto po namin tawagin si Sister Maggie para ipag-pray po. CR. CR po. Okay lang po yan. Baka nasa kalagitnaan po. Gagawin natin ano yun. Okay. Hindi ba lang sa CR? Nasa ano? Sige, tayo po natin. Ay, nasa CR nga. Nasa CR nga. Okay lang po yan. May alcohol din po ba kayo? Salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Happy Father's Day sa lahat po. Ilay-hands po natin ang ating mga tatay at tayo po ay mananalangin para sa ating mga tatay. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli mo po kaming sinamahan para i-celebrate ang Father's Day. Ikaw po ay pinakadakilang ama sa langit. Ang aming pong mga ama dito sa lupa. Ang aming kasama at inilalapit namin sa iyo, pinataas namin sa iyo ang aming mga ama na bigyan mo po sila, Lord, ng makalamit na karunungan, spirit of joy, peace, unity, presence of mind, Panginoon. At maging mabuting-mabuti silang ama ng aming tahanan, Panginoon. Maging ilaw at asin po sila saan man po kami pumaroon, saan man po sila pumaroon, sino man po ang kanilang makasama, makahalubilo sa bawat segundo ng kanilang buhay. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng kalakasang pisikal, spiritual, material at financial, Panginoon. Gawin mo po silang ilaw at asin, Panginoon, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang ipagkakalob mo sa lahat ng aming tatay sa mundong ito, Panginoon, at sa aming ginagalawan na simbahan sa Assemblies of God, Marikina. Maraming pong salamat sa pagpapala na ipagkakalob mo sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Before po bumalik ang ating mga tatay, meron po kaming token for each and every one of you. So, dito po. Pasensya na po. Baka isipin niyo pag Mother's Day, inaabot namin sa inyo. Ngayon, kanya-kanya kayong bunot. Sorry po. Yan. Happy Father's Day po sa ating mga tatay. Pwede na po tayo bumalik sa ating mga original po yan, huwag po tayo makalala. Picture po muna, picture lang po muna. Binatayan pa ng ilaw. Picture muna, picture. Napindot eh, sumandal ako eh. Pwede kayo umakyat. Opo na na kami. Ayan, opo. Ayan, isa pa. Ayan. Natakbo na si Dati ng grupa ko. Dapat si Mel na kami yung pastor. 1, 2, 3, smile. Yan, Waki. 1, 2, 3. Talaga sila mo, Waki. Yan. Kung gusto nyo po palitan ng Adidas yung mga Nike nyo, pwede nyo pong exchange later. Kung Nike kayo or Adidas. So, ayan. And in relation po, nakikita nyo naman po, meron naman po tayong decorations ng Father's Day. Gusto rin po namin i-honor ang mga volunteers natin na nag-prepare. Si Alex, si Kevin, si Charles, si Balong, at si Daniel. Tayo po tayo, and palakpakan naman po natin sila sa pagpatong, sa pagtulong sa pag-ating pag-decorate.
also, hindi lang po yan. Sila rin po yung mga batang masisipag na maghatid sundo sa ating mga reach out ng mga bata every Saturday. Thank you very much, mga kids, and patuloy lang po tayo mag-serve. In relation to that, kung pwede na po tayo This is kasi dire-diretso na daw mamaya ang pagtutugtog kaya mamaya na siya uubo niya. Ayan. So, in relation po dun, kung mapapansin niyo po, nag-transition na po tayo kasi nag-back to school na yung mga bata. So, instead na tayo nag-reach out sa kanila or nag-outreach sa area nun, sa baba, sa may Malanday area, ini-invite na po natin sila dito sa church natin every Saturday para po naman to give them additional tutorials and support sa kanilang mga klase. So, nagtuturo tayo ng mga English, Tagalog, Japanese ba? Nagtuturo tayo? German. Filipino tsaka ano lang, tsaka English. So, if meron po kayong heart sa ating mga teachers or not even mga teachers, if you think you're proficient naman sa mga language na to, I'm hoping Tagalog. Proficient tayo lahat dyan. Pero if English, we would be encouraging everyone to volunteer din every Saturday. 4 o'clock dito sa church. If meron po kayong heart na magturo. And as always naman, if hindi tayo available physically every Saturday, we'd like to encourage everyone to really pray. Magandang programa po ito sa ating mga bata and as a church. And I think God is really calling us to make a difference, to make an impact sa ating community. So patuloy lang po natin pag-pray ang ating mga volunteers and ating mga ministries. In relation sa ating mga ministries, meron po tayong midweek service every 7 p.m. Wednesday dito po sa ating church. And 9 o'clock naman pagka Sunday service. So, encourage everyone to please stand up po as we worship God. Parang additional announcements sa young adults and youth, meron din po tayong fellowship next week po dito sa church after yung ating service. Awitan po natin ang ating Panginoon ulit. Let's sing this song, Good Good Father. Hallelujah. Take your life, but I've heard
aming Panginoon na nakita ng ninyo sa bawat isa sa amin that we are celebrating the greatest Father, the perfect Father you are, O Lord. As the song says, and you love us so much. Walang question doon. Salamat po, Panginoon. Tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang patuloy na pakikipisa ng Banal na Espiritu ay sumaatin nawang lahat. Ngayon at magpakailanman tayo po natin magsabi ng Amen. Pagkakataon natin ang lahat ng Panginoon. Sa atin kasi, Pero